Ayan mga boss, Barako 3. Medyo malayo-layo ang pinanggalingan nito sila bossing. Ipapa-reset, palit clutch lining, palit handle switch, tanggal ng one-way valve, tapos yung kanyang banjo bolt bubutasan. So yon, galing Pasig City. Mga boss, medyo malayo-layo. Pasig City to Gumaca, Quezon. Barako 3. Yan, marami silang magkakasama mga boss. Nakasakay yung iba dyan sa Montero. So, ayan. Ito sila mga boss. Yan, ito mga boss. Galing saan po? Pasig. Sa Pasig City po. Dumayo rito sa Gumaca. Yan, Barako 3. Yan, si Bossing. Yan, may mga kasama po sila. Yan. Pamangkin niya po. Yan, nakasasakyan po sila. Tapos, ang gagawin po dito ay yan, ito clutch lining, switch at saka reset din yung ito one-way valve. And ayun, habang nasa bayan sina Bossing kasi bumibili sila ng voltmeter, pinasabay ng ipapakabit sa atin kasi magpapakabit nga sila ng headlight switch at sa clutch lining papalitan natin. So ayan, bagong-bago si Barako 3. Yan, medyo malayo-layong biyahe talaga ang pinanggalingan nito mga boss kasi Pasig City nga. Ang sabi nila Bossing ay alas 4:30 ng madaling araw daw sila umalis. Tapos dumating dito mga boss ay mag-aalas 2 na ng hapon gawa ng naligaw pa ata. So kaya naman bibilisan na natin ang panggagawa kasi gagabihin to pag uwi. Kaya yon, habang nagpapalamig nga tayo, babaklasin na natin yung mga pwedeng baklasin para salpakan na lang ng salpakan para hindi kumain ng mahabang oras at na makauwi na agad. At gawa ng syempre napakalayo ng biyahe, siguro pinakamabilis noon mga 6 hours biyahe mga boss. Kasi medyo Metro Manila na yan masyadong malayo na yun mga boss. Tapos convoy pa sila, merong kasamang sasakyan to mga boss, kaya ayun, medyo bibilisan lang natin yung panggagawa nito para matapos agad. And so ayun, bago ang lahat, doon sa mga hindi pa naka-subscribe dyan mga boss, pwede na po kayo mag-subscribe. Marami tayo, lalo doon sa mga Barako dyan, napakarami natin mga ina-update. Kung may pagbago man, sinishare natin yon. And yon, dito naman lahat naman ng ginagawa natin dito ayun ay sa ikagaganda ni Barako 3. Kaya yun, ibinabahagi ko rin sa inyo. Nasa sa inyo na yun mga boss kung maniniwala kayo. Pero ito naman, lahat ng ginagawa natin ay puro tested na yan. So ayun, dito banggitin ko na rin mga boss, baka meron namang magsabi kabago-bago binabaklas. So ito mga boss, syempre nasa choice na ng may-ari na ayaw nilang dumadamba. Kasi kalimitan talaga, lalo sa Barako 3, napakataas ng idle niyan mga boss, 1,800 RPM. Tapos organic type yung clutch lining, yung stock mga boss, hindi siya agad nagdi-disengage, kaya ang lakas ng talo nun mga boss kung magagamit kayo ng Barako 3. Every time na lumalamig yung makina, yung langis, nagdidikit-dikit yung clutch lining. Pag apak mo ng cambio, dadamba agad yon. Kaya ito yung ginagawa natin, pinapalitan natin agad ng paper-based na clutch lining. So, doon sa mga, pwede rin naman itong tiisin mga boss, yung halimbawa, sa umaga, magpipiga-piga kayo ng clutch, tapos mag-iintay kayo na almost 10 minutes na pinapainit. Araw-araw yon, pwede naman yun mga boss. Pero kung kayo lagi nagmamadali, tapos lagi kayo mabilis nga, halimbawa sa pag-warm up, hindi kayo tumatagal ng 3 minutes, mangyaring ganito yung ginagawa mga boss. Pinapalitan lang yung clutch lining niyan. Pag pinalitan nyo yan, halimbawa, in-start nyo, nagpalit na kayo ng paper base. Pag start nyo, apakan nyo agad yung cambio, hindi yan kakaldag, hindi yan dadamba. Tapos itong stock na ito, stock organic na to mga boss. Sa Barako to, hindi siya gaanong ramdam yung pagdamba kasi mababa nga yung idle na ina-adjust sa Barako 1 and 2. Pero sa Barako 3 talaga napakalakas kumaldag. Kaya ito ang solusyon, paper based na clutch lining ang kinakabit natin para pagkakabit
unang andar, apakan mo na agad yung kambyo, hindi yan papalag, hindi yan dadamba, siguradong smooth ang pasok ng kambyo. And ayun, sa mga magtatanong kung saan nakakabili, yan, marami rito sa akin yan mga boss. Message lang kayo kung gusto nyo bumili ng paper-based na clutch lining. Ayan na mga boss, message niya sa aking account, John Peter Regio. And then do sa aking Facebook page, Biker Step TV. And then pwede dito mga boss, comment lang kayo. And ayan, ito na mga boss, naikabit na natin. Isang set na clutch lining na paper based, tinanggal na natin yung stock orig na organic. So ayan, ikakabit na natin yung clutch spring and then yung kanya mga bolt. And ayun na, ikabit na nga natin yung spring at saka yung bolt, tatakpan na natin. So itong clutch gasket ng Barako 2 2022 model at saka Barako 3 mga boss, hindi basta-basta nasisira to. Kaya yon, binalik na lang natin. So sa pagkakabit naman mga boss, medyo maingat natin, sinasalpa kasi medyo malambot nga yung yung gasket nito sa ngayon. Meron siyang metal foam kasi yung type ng gasket niya. Pag naguhitan yung mga boss, doon posibleng tumagas. Kaya kailangan medyo maingat tayo sa pagkakabit. Then sa pagkakabit din ng yun doon sa may oil seal, sa may kicker mga boss, kailangan ingatan din natin kasi bago nga ito. Dapat hindi yung pinakang lip ng oil seal hindi dapat sumabit. And yun, andito na ikabit na natin ng maayos. Kailangan na natin tornilyuhan. And so ayun, kaya kabit na natin yung mga flange bolt mga boss. Ayan. Yan naman, may mga sukat din yan pero hindi naman kayo magkakamali kasi yung mahaba dyan dalawa lang pero pare-parehas na sukat yung iba. And yon, higpitan na natin, criss-cross pattern. And ayan, tapos na, kinakabit na natin yung kick starter. At kasunod nito mga boss, tatanggalin na natin yung kanyang oil filter, tapos papalitan na natin siya ng bago. Ang ikakabit nga natin mga boss na oil filter nito ay yung pang Bajaj CT125, Bajaj Wind 125, Roser 135. Yon, yung mga kaparehas na oil filter niyan, tatanggalin lang natin yung kanyang spring. At sa pagtatanggal naman ng kanyang oil filter cap, yan, ingatan din natin kasi nabubungi yan kapag basta-basta lang natin sinisikwat or sinusungkit. So ganon, kung medyo matigas sa kabila, tapos basta kung saan malambot sikwatin, doon yung sisikwatin yon. Then ito na nga mga boss, palit filter na ito. Ang ipapalit na nga natin na oil filter ay yung pang Bajaj. Ayan mga boss, medyo mura to pero same quality ng orig na pang Barako. At ayan, meron ng grasa yan mga boss. Nilalagyan natin ng grasa yung o-ring para hindi masira or maipit kapag kinakabit natin. Sa pagkakabit ng takip, alug-alugin nyo lang para hindi maipit yung o-ring kasi kapag naipit yung o-ring, magtatagas yan. At kapag nailagyan na natin yung flange bolt para doon sa oil filter, doon sa cap oil filter mga boss, langis naman. Sa langis, 1.4 liter yung nilalagay natin. Kapag ganito. Pero pag dito sa lugar namin mga boss, 1.5 nilalagay ko. Kaya nasa kanya-kanyang diskarte na mga boss sa pagsasali ng langis. Kung susundin nyo yung manual, ang manual, nasa manual mga boss ay 1.2 liters.
Ayan. Pagka palakas naman po. Oo na. Pakala na. Hindi ko pinagalaw. Yung ko eh. Kasi nga. And so ayun, adjust minor muna tayo bago tayo mag-reset. And ang kasunod naman ito mga boss, i-reset na natin. So si Bossing meron namang scan tool. So gusto ko lang i-guide si Bossing para syempre malayo. Tinuturo na natin kung ano yung mga posibleng gawin kay Barako Dre kasi meron naman siya mga gamit. Kailangan mo talaga nito. And sabi ko nga mga boss, ang pagre-reset ay napakabilis lang. Mas matagal pa yung pag-iintay, yung pagpalamig ng makina. Kasi kaya naman nagpapalamig tayo mga boss para makita natin yung mainit malamig na andar ni Barako Dre. So ganun tayo mag-reset mga boss. Peter. Sa akin sa Facebook ko yung santo eh. Makikita mo pag nakita mo yung santo na ito rin. Yun na nga, 56 pa lang tatakbo. Dito lang lumayo yan sa garahe. Diretso na lang, dapat dati naman araw. Na. At yan na nga mga boss, na-testing ko na to pagkagawa. At ayan, okay naman mga boss. At uuwi na sila mga boss. Magkakonbo yan. Basta itong Barako Dre, sunod lang siya dun sa Montero. And ayun, medyo malayo-layo pa nga mga boss, kaya tinapos na natin agad. So ito si Bossing, paalis na. So ingat na lang pag ubayahe mga boss. Thank you po.